Nakarating na ba kayo tumigil sa pag-iisip tungkol sa kung paano ang buhay ay maaaring baligtad sa loob ng ilang minuto? Isang simpleng tingin sa labas ng bintana, isang bata na sumasayaw, isang babaeng walang napansin. Iyon ay kung paano nakita ni Fernando Azevedo, isang milyonaryo na nakasanayan na ang malamig na katahimikan ng mga desisyon sa ehekutibo, ang kanyang maingat na itinayong mundo ay nagsimulang gumuho sa mahinang tunog ng pagtawa ng isang bata. Ang tila isang ordinaryong sandali ay naging isang portal sa isang misteryosong nakaraan, isang pinigilan na bukasyon at higit sa lahat, isang emosyonal na muling pagsasama na hindi niya akalaing mararanasan niya. Marahil ay makaka-relate ka. Masyadong abala, sinusubukang panatilihing kontrolado ang lahat, pag-iwas sa mga lumang sakit. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang mismong bagay na iniiwasan mo ay bumangga sa tunay na kagalakan ng iyong anak? Kapag ang empatiya ay nanalo sa nakagawiang gawain at ang isang katulong ay nagtatago ng higit na talento at sakit kaysa sa iyong naiisip. Ang kwentong ito ay isang malalim na pagsisid sa mga trauma, maling pagkalkula ng mga desisyon, at mga emosyonal na sayaw na ginagawa nating lahat sa pagitan ng takot at pagmamahal. Kung nakaranas ka na ng pagkakataong naramdaman mong nawala sa iyo ang pinakamahalaga habang sinusubukang protektahan ito, direktang magsasalita sa iyo ang kwentong ito. At maghanda, mayroong pagkakasundo ng pamilya, nawawalang balerina, pagtubos at audition ng ballet na maaaring magbago ng lahat. Nakatakda na ang entablado at ang kurtina ay tataas ngayon. Si Fernando Azevedo ay ang uri ng tao na hindi mo akalain na tumatawa sa isang bagay na kalokohan o nawawala ng oras dahil sa isang idlip. Mga hindi nagkakamali na suit, baso ng whiskey na sinusukat ng mata na parang isang chemical na formula. Lahat ng bagay sa kanyang buhay ay sumunod sa halos militar na ritmo. Nakagawian ang kanyang baluti. Nagtago siya sa likod nito na parabang natatakot siya sa anumang bitak na maaaring magbunyag ng hindi nalutas na damdamin. At ito ay hindi nagkataon. Ang kalungkutan ay ginawa siyang isang master sa sining ng pagpapanatili ng kanyang distansya. Ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Miguel, ay lumaki sa malamig at kalkuladong kapaligiran na ito kung saan kakaunti ang mga salita at ang katahimikan ay tumitimbang ng 1 tonelada. Wala, talagang wala. Tila nawalan ng kontrol sa mansyon na iyon ng marmol at katahimikan hanggang sa araw na iyon. Mula sa tuktok ng kanyang opisina kung saan matatanaw ang maayos na hardin, nakita ni Fernando ang imposibleng mangyari. Si Miguel, ang batang umatras, ay sumasayaw. Ngunit hindi basta-basta sayawan. Umiikot siya ng may kalayaan, isang kagalakan na hindi nakita ni Fernando sa maraming taon. And there she was, Sofia Dantas, the new maid, leading the scene with disconcerting sweetness. Iyon ang nagpatigil sa kanya. Hindi dahil ito ay pangit o mali, ngunit dahil ito ay hindi inaasahan. At para kay Fernando, ang hindi inaasahan ay kasing kahulugan ng panganib. Si Sofia, sa kanyang maingat na paraan at malambot na pananalita, ay hindi nakikita sa pang-araw-araw na buhay. Ginawa niya ang kanyang mga gawain, iniiwasang makaakit ng pansin. At gayunpaman, ngayon siya ay namumukod tangi sa isang matunog na paraan, hindi sa pamamagitan ng pagsigaw, ngunit sa pamamagitan ng pagbubunyag ng isang bagay na nakalimutan ni Fernando, ang koneksyon ng tao. Ang ama na sanay sa mga chart at kontrata ay hindi maproseso ang sayaw sa pagitan ng simpleng babaeng ito at ng kanyang anak. Isang sayaw na tila mas masasabi kaysa sa anumang spreadsheet. At ang unang hakbang ni Miguel sa damuhan na iyon ay balintuna, ang simula ng emosyonal na pagkawasak ng imperyong yelo na itinayo ni Fernando. Mula sa araw na iyon, ang dating tuyong gawain ay nagkaroon ng bagong ritmo.
Nagsimulang umasa si Miguel sa kanyang mga pagpupulong kay Sofia na magaganap sa pagitan ng mga gawaing bahay, halos tulad ng maliliit na pagkilos ng emosyonal na paghihimagsik. Nakapagtataka kung paano ang isang sayaw, isang bagay na napakasimple sa unang tingin, ay maaring maging isang napakalakas na instrumento ng pagbabago. Si Sofia Dantas, sa kanyang magiliw na tindig at kumpiyansa na mga galaw, ay lumampas sa mga hakbang. Hinawakan niya ang kaluluwa ng bata na para bang ginigising ang isang bagay na natutulog. At ang mansyon na kanina pa tahimik ay nanginginig na ng maliliit na alon ng musika at pag-asa. Para kay Sofia, ang pagtuturo kay Miguel ay hindi lamang tungkol sa pamamaraan ng pagtuturo. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas sa isang bahagi ng kanyang sarili na inakala niyang patay na. Ang bawat pagliko na itinuro, ang bawat masilang pagtutuwid ay parang isang peklat na gumaling din sa loob niya. Nagpakawala ang umatras na batang lalaki sa bawat klase at ang babaeng may itinatagong nakaraan ay nakahanap ng puwang upang muling huminga. Ito ay isang pagpapalitan sa isa't isa. Para bang ang bawat paggalaw na ginawa niya ay may pinalaya sa loob niya. Isang pinigilan na bukasyon, isang sakit na napalitan ng sining, isang pagtubos sa isang mabagal at nasusukat na ritmo. At doon nakalagay ang lihim, ang sayaw ay higit pa sa libangan. Ito ay nagpapagaling. Para bang si Miguel na hindi alam ay ginamit ang mga hakbang upang magdalamhati sa kanyang ina at si Sofia na walang kahulugan ay sumasayaw sa kanyang paraan pabalik sa buhay pagkatapos ng isang trauma na nagtulak sa kanya sa gilid ng mundo. Ang nakita ni Fernando mula sa bintana ay ang panlabas na refleksyon lamang ng isang malalim na koneksyon na nabubuo. Isang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan ng dalawang nasirang kaluluwa. At iyon, para sa isang taong palaging gumagamit ng kontrol bilang isang kalasag ay nakakatakot. Si Miguel ay palaging isang batang lalaki ng mahabang katahimikan at mahiyaing ngiti. Mula nang mamatay ang kanyang ina, tila nabubuhay siya sa sarili niyang universo na binubuo ng mga libro, mga kanta na nakatago sa kanyang tableta, at mga pangarap na walang nakakaalam na umiiral. Inakala ni Fernando Acevedo ang kanyang ama na ginagawa niya ang tama. Pinuno niya ang oras ng bata sa mga klase, pagtuturo, mga appointment, lahat para panatilihin siyang ligtas at abala. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagpapanatiling abala sa isang bata at pagsubaybay sa kanya. At sa kasamaang palad, napagtanto lamang ito ni Fernando nang makita niyang sumiklab ang pananabik ng bata sa labas ng kanyang nakaplanong schedule. Hindi alam ni Sofia Dantas kung gaano kalaki ang magiging impact niya kapag nilapitan niya si Miguel. Noong una, pabulong lang na, mahilig ka bang sumayaw? Sa gitna ng mga bulaklak at anino ng hardin. Ngunit ito ay sapat na upang buksan ang isang pinto na walang sino man ang sinubukang i-unlock. Nagsimulang mamulaklak si Miguel, hindi sa katahimikan, kundi sa paggalaw. At ang bawat pag-iensayo na hakbang sa tabi ni Sofia ay pinipigilang sigaw na nagsasabing, "Nandito ako, tatay. Nakikita mo ba?" Ang sayaw ay hindi lamang sining. Ito ay emosyonal na wika, ito ay pagsagip. At si Fernando, sa lahat ng kanyang katigasan, ay hindi pa rin maintindihan ang bagong bokabularyo na ito. Habang ang anak na lalaki ay muling natuklasan ang kasiyahan ng umiiral, ang ama ay nalulunod sa kakulangan sa ginhawa ng pagkawala ng kontrol. Hindi lang selos, ito ay takot na mapalitan, na maiwan sa isang tabi sa puso ng sariling anak. Ganun kasi ang nangyayari kapag may pumupuno sa puwang na hindi natin pinansin. Nagsimulang masira ang ugnayan ng mag-ama. At ang pinakamalungkot na bahagi, hinahanap ni Miguel ang kanyang sarili, ngunit hindi pa rin alam ni Fernando kung paano siya mahahanap muli. Ang sayaw ay naging para sa kanilang dalawa ang pinong linya sa pagitan ng lapit at distansya.
Si Fernando Acevedo ay hindi kailanman naging isa na umalis sa maluwag na mga dulo. Kapag may lumalabas sa script, ang kanyang likas na reaksyon ay mag-imbestiga, magkalkula at mag-neutralize. At iyon nga ang ginawa niya nang mapansin niya ang impluensya ni Sofia Dantas kay Miguel. Para sa kanya, ang isang katulong ay hindi maaaring kumuha ng napakaraming emosyonal na espasyo nang hindi nagtataas ng mga hinala. Para bang ang ugnayan sa pagitan ng mag-ama na dati marupok at halos hindi nakikita ay muling isinulat ng isang estranghero at ito ay nagparamdam sa kanya na nanganganib sa sarili niyang teritoryo. Walang pag-aalinlangan, bumaling siya sa mga security camera, humingi ng impormasyon at humiling ng mga ulat. At doon nagsimulang ipakita ang misteryosong nakaraan ni Sofia bilang isang dramatikong balangkas na walang handang harapin ng CEO. Hindi lang siya isang mahusay na empleyado, siya ay isang nawawalang balerina. Isang promising star ng National Ballet na nawala sa entablado ng walang bakas pagkatapos ng trahedya na pagkamatay ng kanyang fiancé, isa ring dancer, ilang araw bago ang international debut. Naparalisa siya ng trauma. Ang kalungkutan na mas malalim kaysa sa anumang mga luha ay nagpalibing sa kanyang bukasyon na parang naglilibing ng isang piraso ng kanyang sariling kaluluwa. Si Fernando, kasama ang lahat ng kanyang mga chart at layunin, ay hindi alam kung ano ang gagawin nito. Paano niya ipagkakasundo ang imahe ng isang babaeng naghuhugas ng pinggan sa larawan ng isang taong nakalipat na ng mga manunood sa buong mundo? Paano niya naiintindihan na pinili niya ang hindi nagpapakilala bilang isang paraan ng kaligtasan? Ang paghahayag na iyon ay yumanig sa loob niya, hindi lamang kawalan ng tiwala, kundi isang tahimik na pagkabalisa. Sa kauna-unahang pagkakataon, napagtanto niya na mas marami ang nasa ilalim kaysa sa kanyang mga mata, na nakasanayan sa mga pahayag sa pananalapi ay maaaring makuha. At sa kaibuturan ko, nagsimula na itong masaktan. Hindi nakayanan ni Fernando na mawalan ng kontrol at kay Sofia mabilis na nawala ang kontrol. Ang pantasyang hindi nabigyan ng pahintulot para sa mga aralin ng sayaw ay nakakabahala na, knowing na nakangiti na si Miguel dahil sa kanya ang naging trigger. Then, in one of those outbursts that only those who don't know how to deal with their own emotions understand, he confronted her. Naganap ang eksena sa lumang music room, isang halos nakalimutang lugar sa bahay. Nag-iensayo si Miguel, nakangiti. Si Sofia, katabi niya, ay ginabayan ng katatagan at tamis. At ayon pumasok si Fernando, parang bagyo. Nanlamig ang kapaligiran, parang talimang tinig niya sa silid. Ano ang nangyayari dito? Natigilan ng bata na panatili ni Sofia ang kanyang postura. Sinubukan niyang ipaliwanag ng may dignidad at mahinahon na tinuturuan lamang niya si Miguel na sumayaw dahil hiniling niya sa kanya. Ngunit si Fernando na nabulag ng sugatang pagmamataas at takot sa hindi niya maintindihan ay ayaw makinig. Lumaki ang pagtatalo, naging malupit, mabigat ang mga salita. At sa wakas, dumating ang malamig na pangungusap. Siya ay tinanggal. Doon, sa harap ng kanyang anak, sa harap ng isang bagong tuklas na bono, pinunit ni Fernando ang tanging pinagmumulan ng taos-pusong pagmamahal na nakilala ni Miguel sa maraming taon. Hindi nakipagtalo si Sofia. Ibinaba na lang niya ang kanyang ulo at tinanggap ang utos na may parehong katahimikan na ginamit niya sa pagtuturo ng mga piruet. Umalis siya ng tahimik. Walang dramatikong eksena, walang hiyawan, ang mapangwasak na bigat ng kawalan. Tumakbo si Miguel papunta sa kanyang kwarto, may namumuong luha sa kanyang lalamunan. At pumunta si Fernando sa kanyang opisina, gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi komportable ang katahimikan sa mansyon. Nakakabingi ito. Ito ay tunog ng isang mahalagang bagay na tumatakas sa mga bitak ng kanyang pagmamataas at hindi pa niya alam
pero hindi pa tapos ang sayaw. Nag-iba na lang ng tono. Ang katahimikan na bumagsak pagkatapos umalis ni Sofia ay hindi katulad ng iba na nakatambay sa mansyon na iyon. Hindi ang kinokontrol na katahimikan ang pinahahalagahan ni Fernando, kundi isang malungkot, mahalumigmig na katahimikan na puno ng panghihinayang. Hindi na nagsalita si Miguel, hindi na nagbabasa, hindi na nakinig ng musika ng palihim, nanatili siya sa kanyang silid, hindi gumagalaw, na parang napunit ang maliit na nagpapanatili sa kanya sa pagtayo. At si Fernando, na noon pa man ay nag-iisip na pinoprotektahan niya ang kanyang anak sa pamamagitan ng mga alituntunin at tagapagturo, ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili na kaharap ang isang bata na nawasak sa damdamin. At hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Malamig na madaling araw nang bumaba siya sa kusina. Inaasahan niyang mahahanap niya si Sofia, maaring may sasabihin, humingi ng tawad, o subukan lang na intindihin ang nararamdaman niya. Ngunit wala na siya doon. Mayroon lamang isang tala sa mesa. Salamat sa pagpayag sa amin ng sandaling iyon. Ito ay totoo. Ang mga salitang iyon ay mas tumama sa kanya kaysa sa anumang sigaw. Nakatayo siya roon, nakatitig sa papel. Habang sa itaas ay umaalingaw-ngaw ang mahinang tunog ng pag-iyak ni Miguel na parang malupit na paalala ng lahat ng nasira. Sa sandaling iyon, nagsimulang maunawaan ni Fernando. Hindi ito tungkol sa pagsasayaw, hindi tungkol sa hierarchy o autoridad. It was about love, about bonding, about someone who saw what he himself refused to see. Naantig ni Sofia ang puso ng kanyang anak at ang sa kanya rin, bagamat ngayon pa lang niya napagtanto ito. Ang sentimos ay dahan-dahang bumaba, gaya ng ginagawa ng mga dakilang katotohanan. At si Fernando, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay nakaramdam ng isang bagay na hindi kailanman itinuro sa kanya ng kanyang buhay ng mga numero na pamahalaan, pagkakasala. Ang tunay na uri, ang uri na nagbabago, pero simula pa lang iyon. Matapos ang mga gabi at araw na walang tulog, na walang saysay, nagpasya si Fernando na lampasan ang kanyang pagkakasala. May kailangan siyang gawin. Ito ay hindi lamang isang bagay na makipag-ayos kay Miguel, ngunit sa pag-unawa kung sino ang babaeng ito na, nang hindi humihingi ng pahintulot, ay pumasok ng malalim sa kaluluwa ng kanyang anak at bilang resulta sa kanyang sarili. Bumalik siya sa pagsasaliksik, ngunit sa pagkakataong ito ay wala na ang lamig noon. Hinanap niya ang Sofia Dantas Ballerina, Dance Company, Giselle, Cancelled Premiere. At ang nahanap niya ay nag-iwan sa kanya na naguguluhan, isang landas ng kinang at pagbaba, ng kaluwalhatian at katahimikan, mga larawan sa entablado, masigasig na pagsusuri, mga parangal, at pagkatapos, pagkawala. Ang nawawalang balerina na nagpalipat-lipat ng mga manonood ay nawala na lang sa artistikong mundo. Ang paliwanag, isang kalunos-lunos na aksidente na kumitil sa buhay ng kanyang mapapangasawa, kanyang kasama sa sayaw at kanyang pinapangarap na kasama. Si Sofia, na nawasak sa damdamin, iniwan ang lahat, ang kanyang karera, ang entablado, ang palakpakan. Inilibing niya ang kanyang bokasyon bilang paglilibing ng isang pag-ibig. At ngayon, lumipas ang mga taon, nagpakita siya roon, hindi nagpapakilala, nagtuturo sa isang malungkot na batang lalaki kung paano mahahanap muli ang buhay. Para kay Fernando, nakakagulat iyon. Ngunit ito rin ang kislap ng isang bagong bagay, marahil isang tunay na pag-unawa. Nang walang script, walang business plan, sinundan niya ito. Natagpuan niya siya sa isang maliit na apartment kung saan nakatambak ang sining sa mga karton at nakalimutang sheet music. Tense ang usapan nung una. Naghinala si Sofia, ngunit bukas. At si Fernando na mahina gaya ng dati ay hindi lang humingi ng tawad, humingi siya ng tulong.
Sinabi niya sa kanya na gusto ni Miguel na sumayaw, na may audition para sa isang ballet ng kabataan at papayag lamang ang bata na sumali kung sasama ito sa kanya. Sinira siya nito sa loob sa pinakamagandang paraan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Sofia na ang sayaw ay maaaring muli ay may layunin. Huminga ng malalim si Sofia bago sumagot. Masakit pa rin na alalahanin ang lahat ng nawala sa kanya. Ngunit ang marinig na gusto ni Miguel na makipagsayaw sa kanya ay muling nagpasiklab ng isang bagay na pinaniniwalaan niya na wala na. Ang pagnanais na bumalik. Hindi sa entablado, ngunit sa isang mas magandang papel, ang gabay, tagapagturo, binhi ng isang bagong kwento. Tinanggap niya, ngunit nilinaw. Kung gagawin niya ito, magiging totoo ito. Ito ay may pangangailangan, dedikasyon at kaluluwa. Ang audition ng ballet na naka-schedule pagkaraan ng 3 linggo ay naging bagong emosyonal na sentro ng buhay ng 3 karakter na iyon. Nagsimula muli ang mga klase. Sa pagkakataong ito ay malapit na si Fernando. Clumsy pa rin, hindi alam kung paano magkasya, ngunit sinusubukan. Pinagmamasdan niya mula sa malayo, pinagmamasdan ang pag-aalaga ni Sofia kay Miguel, ang kinang na unti-unting bumabalik sa mga mata ng kanyang anak. At naunawaan niya na ang kanyang ginagawa ay hindi tungkol sa pamamaraan. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng pagpapahalaga sa sarili, tungkol sa pagbabalik sa batang ito ng pakiramdam na ang kanyang mga pangarap ay sulit na mabuhay. At higit pa riyan, ito ay tungkol sa pagtuturo sa kanya at sa kanyang ama na ang mga trauma ay hindi kailangang tukuyin tayo magpakailanman. Araw-araw, hakbang-hakbang, may magandang namumulaklak doon. Mas magaling sumayaw si Miguel. Bahagyang ngumiti si Sofia. At si Fernando, well, natuto siyang makinig. Natutunan niya na ang pagiging ama ay higit pa sa pagbibigay. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon, tungkol sa pagkilala kapag mali ka, tungkol sa pagbibigay puwang para sa pagiging sensitibo, kahit nasalungat ito sa lahat ng itinuro nila sa iyo tungkol sa pagiging matatag. Sa kaibuturan, para bang ang bahay na iyon, dating tahimik at malamig, ay nag-eensayo ng sarili nitong mga hakbang tungo sa pagkakasundo ng pamilya. Dahil minsan, kailangan mong mag-unlearn para matutunang muli kung paano magmahal. Ilang beses natin inilalayo ang ating sarili sa mga taong pinakamamahal natin, sa pag-aakalang ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya. Ilang beses tayo huminto sa pakikinig, pagtingin, pakiramdam, lahat sa ngalan ng kontrol, routine, takot sa pagdurusa muli. Ang kwento ni na Fernando, Miguel at Sofia ay isang banayad na pagmuni-muni ng kung ano ang nararanasan ng maraming tao nang hindi namamalayan, ang pagkaapurahan upang pagalingin ang mga bono, upang iligtas ang natutulog na mga bukasyon, upang payagan ang sining anuman ito na baguhin tayo mula sa loob. At ngayon tinatanong kita, ano sa iyo ang tahimik, pinigilan, nakalimutan? Sino sa iyong buhay ang nangangailangan ng higit na presensya at mas kaunting pagpapataw? Minsan, isang simpleng gusto mo bang sumayaw, maaaring magbukas ng mga landas ng pagmamahal na walang makatwirang plano ang makakagawa. At kung minsan, kailangan mong mawalan ng isang bagay na mahalaga para matutunang pahalagahan ang talagang mahalaga. Kung naantig ka sa kwentong ito, mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at ibahagi ito sa isang taong kailangan ding makarinig nito. At iwanan ang iyong mga saloobin sa mga komento, aling bahagi ang pinakanaantig sa iyo. Sama-sama tayo sa paglalakbay sa pag-aaral na ito at ang bawat kwentong tulad nito ay maaring ang nawawalang hakbang patungo sa pagbabago ng sa iyo.